Kumusta mga bata? Tayo ngayon ay nasa ika-4 na markahan na. Kaya naman, mas lalo ninyong pagbutihan ang inyong pag-aaral. Halina't matuto ng asignaturang Araling Panlipunan para sa unang linggo. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagpapaliwanag ng konsepto ng distansya at direksyon at ang gamit nito sa pagtukoy ng lokasyon. Ang module na ito ay ginawa at isinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang mga kaisipan tungkol sa distansya sa paglalarawan ng sariling kapaligirang ginagalawan tulad ng tahanan at paaralan at ang kahalagahan ng pagpapanatili at pangangalaga nito. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maipaliliwanag mo ang konsepto ng distansya, direksyon at ang gamit nito sa pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar. Nakikita mo ba ang larawan na nasa kanang bahagi? Pag-aralan mo itong mabuti. Ano ang distansya? Ano ang napansin mo sa mga tali na hawak ng dalawang bata? Aling tali kaya ang hawak ng batang mas malayo? At aling tali naman ang hawak ng batang mas malapit? Ang distansya ay tumutukoy sa lapit o layo sa pagitan ng dalawang bagay. Kagaya ng nasa larawan, ito ay nagpapakita ng distansya. Ang distansya sa pagitan ng batang lalaki at ng dalawang batang babae. Ipinapakita nito na ang batang babaeng nasa bandang kaliwa ay mas malapit sa batang lalaki. Ang batang babae naman na nasa bandang kanan ay mas malayo sa batang lalaki. Para sa unang gawain sa pagkatuto, tingnan at suriin mo ang mga larawan sa ibaba. Kulayan ang larawang nagpapakita ng distansyang malapit. Para sa unang larawan, mula sa pisara, aling bagay ang mas malapit? Para sa ikalawang larawan, mula sa bag, aling bagay ang mas malapit? Para naman sa ikatlong larawan, mula sa bola, aling bagay ang mas malapit? At sa ika-4 na larawan naman, mula sa t-shirt, aling bagay ang mas malapit? Para sa ikalawang gawain sa pagkatuto, subukin mong sukatin ang distansya ng mga bagay na nakatala sa ibaba. Isulat kung ilang hakbang mo ang layo sa pagitan ng dalawang bagay. Maaari kang magpatulong sa iyong nakatatandang kasama sa bahay. Una, ilang hakbang ang layo sa pagitan ng mesa at upuan sa kusina? Ikalawa, ilang hakbang ang layo sa pagitan ng cabinet at kama sa silid-tulugan? Ikatlo, ilang hakbang ang layo sa pagitan ng radyo at telebisyon? At ika-4, ilang hakbang ang layo sa pagitan ng pinto at bintana? Para sa ikatlong gawain sa pagkatuto, pag-aralan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na katanungan.
Unang tanong, sa ibaba ng ilaw, ano-ano ang mga bagay na malayo ang direksyon sa isa't isa? Ikalawang tanong, saan ang lokasyon ng orasan? Ikatlong tanong, saan ang lokasyon ng ilaw? Ikaapat na katanungan, saan ang lokasyon ng bata sa larawan? At ikalima, saan ang lokasyon ng halaman? Para sa ikaapat na gawain sa pagkatuto, pag-aralang mabuti ang larawan. Sagutan ang mga tanong sa ibaba. Una, ano-anong mga bagay ang nasa harapan ng bata? Ikalawa, ano-ano naman ang mga bagay na nasa kanyang likuran? Ikatlo, maliban sa mesa at mga pagkain sa ibabaw, ano-ano pa ang mga bagay na malapit sa bata? At ikaapat, ano-ano naman ang mga bagay na malayo sa bata? Sa ating panghuling gawain, iguhit ang sumusunod. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Una, salamin sa likod ng upuan. Ikalawa, mesa sa harap ng upuan. Ikatlo, ilaw sa itaas ng upuan. Ikaapat, carpet sa ibaba ng upuan. At ikalima, cabinet sa kanan ng upuan.